Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Mapia-mapita, welcome sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong July 5, 2025. Assalamualaikum, ako niyong Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, maayong buntag ka natong tanan si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radyo Bida, 882 po sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7 at sa Voice FM 92.1. Ganon din sa Gabay FM 97.7. So AM or FM man ang kaya nyong mapakinggan, yes, no? Sa inyong mga headset, radio set o kaya naman sa cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan ngayong umaga. At napapanood din tayo sa live sa Facebook pages po ng ating lahat po ng ating MSSD na mga Facebook pages. And of course sa ating DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Naka-live stream din po tayo sa Facebook pages ng Bangsamoro Media Productions, ganoon din sa Bangsamoro Multimedia Network. Naririnig din tayo sa Tawi-Tawi live sa pamamagitan ng ating Radio Suara 99.1 DXSL Sunlight FM. Marayaw Adlaw, taga Tawi-Tawi. Nasahan nyo kaming marinig kami sa iba pang mga probinsya natin, Basilan, Sulu, SGA, Marawi, watch out po. Yan. Bukas po ang hotline number 0919-480-4265 para po sa inyong mga comments, suggestions, or mga questions, no, mga inquiries. Pwede po kayo mag-chat din sa ating official MSSD Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Palagi pong bukas yung channels natin para po naman sa inyong mga komento, sa mga recommendations po ninyo, o sa mga sumbong, no? Negative or positive po yung mga comments na yan, or mga feedback na yan, gladly welcome yan sa aming lahat at mapaparating yan sa iba't ibang mga departamento kung saan po yan dapat na iparating. At syempre naging posible ang programang ito dahil sa pagsisikap ng ating MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri na Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Party. Good morning, MP Raisa Jajuri. At alam ko nagmo-monitor sa atin, MJ. Magandang mornings po sa inyo. At ganoon din sa ating mga top sharers, likers, and of course yung mga reactors natin kada Sabado. Nag-aabang sa atin. And nag-start basta sa teaser pa lang. Kasi 2 beses tayo naglalabas ng teaser. Oo. Sa ganun sa teaser pa lang, dami na nating mga mga nagko-comment, ayan, magpapabati, nagpapa-shoutout. At unahin na natin si Joel Brizuela. Yes. Ayan. New Pang-Ipig Kawayan. Attendance check na, Joel. Mag-message ka na. Inaabangan natin palagi sa Joel dahil siya yung talagang unang-unang nagko-comment at may message sa atin. Ganun din kay Ma'am Diding Gasita at sa lahat po ng yung mga kapamilya dyan sa Notre Dame Village. Yes. Block 8. Yan, magandang morning sa inyo. At syempre, Aguinaldo family sa SPDA, kay Mother Sonia at Maring Jen. Thank you so much for watching. Princess Suhaila Makala, good morning. Ross Bautista, Shin Kadil, Norhata Ido Akob, Muhammad Saif Amir II. At syempre, good morning, Haru. Nanonood
na si... Nanonood na si Haro. Good morning Ayan. sa iyo, Haru. And I hope you've already taken your breakfast. Maaga ba nagbe-breakfast? Hindi. Ay, hindi siya Gumagaya na sa akin. nag-intermittent din. Ganun. Hello, Ismael. Adap ay kay tatay pala. Syempre. Ako si tatay yan. Good morning din, Ismael Adap Grande. Assalamualaikum, Bangsamoro. We're watching from Sagonsungan area. Yan, Marawi City. Magandang morning sa inyo dyan. Muhammad Saif Amir. Magandang morning. Watching from Cotabato City daw. At maraming salamat na ka-tune in na kayo kaagad. At sa lahat po ng ating 23,000 viewers na. And counting pa. Good morning, Altamir Suraik, Myra Myra Sarigidan. Ayan. Yan. Ross Bautista, Shen Kadiel, Norhata, hello po, Muhammad Saif, and Kanakan sa Maidan, Sharif Egay, ganon din kay Ajirum, and Gubs Imam, Norhaida, yan, magandang morning po sa inyo. Norhata Aliman, Ang hirap ng ibang mga pangalan kasi parang tongue twister. Nawawala na yung mga vowels, ganyan. Sige lang. Magandang morning sa inyong lahat ha, and maraming salamat po from the bottom of our hearts sa inyo pong tangkilik sa amin every Saturday, sa pag-share ninyo, sa pag-react ninyo, sa pag-comment ninyo, negative or positive comments po ba yan. Maraming thank you po. Ay, paring Joel, nag-greet ka na namin. Nag-text na naman siya. Yan ha. Sir Joel, good morning. At magandang umaga po sa inyo dyan sa New Panay. Yan, laksan nyo po yung radyo nyo para marinig kaming lahat dyan. Magandang morning. Mayad nga agad sa inyo sa New Panay, sa mga Ilonggo da. Live tayo sa radyo. Kaya nga sabi natin kanina, kahit saan kayo makinig, nandiyan kami. Wala kayong kawala. Gawin nyo ng bisyo na every Saturday talaga, mga bosses ni MJ at ni Jeff ang maririnig ninyo. That's 8 habang to 9. nagkakape, makichika sa amin. Yes. Maganda po yun, no? Habang nagkakape kayo, at least nakikinig kayo sa ating programa, Bangsamoro muna, at natututo kayo sa iba't ibang mga programs and services ng Ministry of Social Services and Development. And kahit Region 12 naman kayo, may mga services po kami binabanggit dito na meron din naman kayo. Tsaka ito yung mga pinag-uusapan natin, hindi natin masyadong na-explain pagka nasa community tayo. Ito yung right platform natin, venue natin for discussion na, alam mo, itong radio na to, ginawa natin, radio program na to, dahil sa sobrang dami po talaga ng ginagawa ng MSSD, hindi na namin ma-explain lahat. Ayan. Kaya, sabi po ni Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. Yan na, magtanong po kayo. Mag-comment, i-question nyo po yung mga inquiries ninyo para po masagot natin agad. Kaya ang tanong for today's episode, ano kaya ang paraan para mas mapabilis natin yung pagtugon natin sa suporta natin para sa mga ating mga IDPs sa panahon ng sakuna? Ano ba yung IDPs? Internally, mga bakwit. Sige, bakwit. Mga bakwit. Ayan. Pag sinabi pong IDPs, internally displaced persons, ang ibig sabihin po yan, bakwit. Either bakwit yan dahil sa sakuna or disaster or bagyo na, baha, ganyan. Or bakwit dahil sa mga man-made calamities. Yes, katulad ng conflict, yes, may giyera po at nagbakwit sila. Basta bakwit, no? IDP po ang tawag dyan. Ayan. At makakasama po natin ngayon ang section head ng Disaster Response Information, no? From the Disaster Response and Management Division ng MSSD BARM, si Ma'am Hayanifa Makaanga, RSW. Ayan. Magandang morning po sa iyo, Ma'am Hayanifa. Paano po kita tatawagin mas maiksi, Ma'am? Haya, yan. Si Ma'am Haya po, magandang umaga and welcome sa Bangsamoro muna MSSD at your service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun, lapit po tayo sa microphone, Ma'am. Yan. Nakaligtan. Mga 1 inch po from the mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa inyo pong dalawa, Ma'am Jeff at saka Sir Jeff po.
Yan. Ang Nalito pag-usap, siya kasi Jeff and Jeff. Oo, eh. oo. Kaya nga actually ginawa akong FJ. Para Kasi maiba. paano Jeff. So yan, pag-uusapan natin ngayon, merong bagong sistema ang MSSD. Ito naman si MSSD, ang daming ginagawa Meron siyang ginawang bagong sistema para mas mapabilis natin yung pagtugon natin para sa mga bakwit sa panahon ng sakuna. Yun. Sa panahon ng mga kalamidad, paano ba tumutugon sa MSSD na mas mabilis? Ano ang sistema ang ginagamit? Yes. O yun. So, sige, bigyan natin ng panahon si Ma'am Haya, no? Para pag-usapan natin itong iPart. Yes, Oo. iPart. Ano ang iPart? Ano yan iPart? Ano ang purpose niyan? At saan ginagamit yung sistemang yan? Okay. So, una po, i-abbreviate natin yung anong iPart kasi madalas ito narinig sa community pero hindi alam kung ano yung abbreviation nito. Ang iPart po ay Internally Displaced Persons Profiling Assessment Response Tracking System. Ito po ay makabagong pamamaraan po ng pangongolekta po ng data sa ating mga IDPs. Ito ay naisip po para po makita natin yung mga needs ng ating mga bakwit na sinasabi natin na IDPs. And then para po magkaroon po ng accurate at real-time data to enhance po yung humanitarian efforts, response efforts natin. At saka yung ano ba yung mga benefits na pwede natin makuha nito. Ito po ay yung sinasabi ko kanina na mayroon tayong efficiency, mas madali na po yung ating data collection, and then dapat po ay accurate na din po yung pagkukuha pangolekta natin data po, and then in a real-time data po na for informed decision making po, and then for security, mas madali na po yung mas secure po ng ating mga data kasi yung pen and paper po ay prone po sa loss of data. So ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng iPart system. May mga tanong, Ma'am Haya, sa Yes, community na ano ba itong MSSD? Hindi ka agad nagbibigay ng mga ayuda. Yes. Magsulat-sulat pa and everything, Yes. no? So, paki-explain po ito. Bakit the reason why we have iPart, nakakatuwa kasi iPart na rin ang tawag ng mga taga-community. Hindi nila alam kung ano yung buong acronym ng iPart na yan. Yes. But yes, please. Yung layunin po ng iPart, bakit tayo nagkaroon nito ay para po magkaroon po ng repository po ng profiles ng ating IDPs in the entire region of Bangsamoro, and then of course para ma-include po yung mga population na at risk of being displaced due to disasters brought by natural and human-induced hazards po. So yun po. Pangalawa po, yung nalayunin po ng iPart ay para po magkaroon tayo ng demographics of the IDPs at the family level po, and then para mapaigting pa natin yung monitoring and displacement situation through comprehensive assessment po and pag-track po ng mga humanitarian responses, hindi lamang po limited po sa ministry kundi po yung mga other partners agencies po na namibigay po ng kanilang mga responses sa ating mga IDPs. Sige, i-ano natin, i-compare natin Yes. yung the previous na sistema versus itong meron na tayong iPart. Ano Yes. po yung pagkakaiba, ma'am? Para mas maintindihan okay yung po. purpose. Bakit meron yan? Yung dati po, during time ng ARM pa, ay ginagamit natin yung DAFAC, yung green card, yung kilala natin sa DAFAC or green card, na kung saan na ginagamit natin ay manual po na collection of data. Sinusulat po sa form yung ating mga napoprofile ng mga IDPs kung saan po ay prone siya sa pagkawalan ng ating data. So, itong iPart naman ay diretso po napupunta ang ating mga data through the digital platform na ginagamit natin doon sa ating repository system na meron tayo sa MSSD. So, yun po ang kaibahan nito. Yun. Kasi parang ang pagpunta, halimbawa, actual na disaster, and then kailangan muna natin merong tamang assessment. Yes no? po. Alam natin kung ilang pamilyang apektado, gaano yung intensity ng problema, ng impact, bago tayo makabigay ng tamang Yes po. support. Kasi minsan pa, magsulat pa, magkwan-kwan Yes. pa and everything, ganyan. So, kaya napaka-importante na alam natin kung ano ang sitwasyon, tunay na sitwasyon sa bawat community na affected. Yun. So, keywords, no? Demographics, ibig sabihin, profile Yeah, ng profile pamilya. ng mga tao. Oo.
Ibig sabihin, Ilang bata. Oo, ganyan Yes. yun ha. Pagka sinasabing iPart, kinukuha po yung profile ng pamilya ninyo. Ilan yung anak ninyo dyan, anong mga edad, ito yung mga lalaki, babae, gender, no? So, importante kasi yung monitoring. Yes. Tapos assessment, no? Komprehensibong assessment para po naman mas makapagbigay ng tamang response. Kasi hindi naman pala yung pangangailangan nila pero yun ang binibigay, no? Previously ganyan, akala natin kailangan nila ng ano pa tawag dito, kailangan nila ng tubig, yun pala ang dami na nilang tubig, Yes. something like that. So kailangan i-assess ng mabuti at ang iPart ay gumagawa ng yan ang ginagawa, no? Para po matulungan yung ating mga MSSD workers. Yun. So ano po ang call to action yan, ma'am? So, sino nga ba ang pwedeng makagamit ng iPart? Unang-una po dyan ay ang ating Ministry of Social Service and Development. Tayo po ang primary users po ng ating system. Pangalawa po yung BARM government po. Ito po yung mga BARM government. Ang BARM government ay pwede po maging source of official statistics po ngayong iPart for the IDPs. And pangatlo po ay yung humanitarian and development actors na pwede po nilang gamitin ng ating iPart na to design a humanitarian development programs doon po sa ating mga IDPs o yung mga backwit natin sinasabi natin. And then yung kanina na sinasabi ko na IDP at risk of being displaced, ito yung mga pamilya na nangangamba na sila po ay mapaalis doon sa kanilang lugar dahil po sa banta po ng sakuna, disasters, iba't ibang disasters po na nangyayari sa ating communities. Ano po ba yung mga dapat na tandaan ng mga terminologies and key message Yes. kapag ka po naririnig natin yung iPart na from MSSD, ma'am? So, meron po tayong 4 na key message na dapat tandaan po ng ating mga tagapakinig. Ang iPart po ay binibigay po ay systematic process po ng ating tracking and monitoring internal displacement in BARM. Pangalawa po, meron po tayong readily available information at the family level. Yung nababanggit kanina ni Sir Jeff na yung sex, age, and disability disaggregated data po, makukuha natin sa iPart. And then pangatlo po, ito po ay comprehensive profiles and protection analysis po ng mga IDP sites or mga evacuation centers. And then yung information and the extent of humanitarian support provided po doon sa mga IDPs natin po. Yun. At dami pala, no? Systematic process. Yes. Yung information available po yan, protection analysis at extent of humanitarian services na kailangan gamitin. Ayan. At ano po ba yung methodology, tools na ginagamit po natin dito sa iPart? So, nababanggit ang iPart, baka nako-confuse ng mga tao kung ano ba yung laman ng iPart system. So, meron tayong methodology, paano po ba kinukuha yung mga data natin sa ground. So, ang coverage po ng ating iPart system ay within the BARM region po. Bangsamoro population displaced outside BARM po ay covered by FACE or tinatawag na yung dating tinatawag na DAFAC or Family Access Card in Emergency Disasters ng system ng DSWD. So ang target population po ng ating iPart ay yung mga population po na who will be displaced due to disasters because of natural and human-induced hazards. And pangalawa is yung mga families who are in protracted situations, like for example ang Marawi IDPs po, pwede po may pasok sa iPart system. And then pangatlo po is yung population who are being at risk of being displaced po. So ito po yung tinutuhog ni iPart po. And then yung data collection tool. So meron po tayong tinitrain na mga volunteers or tinatawag natin para social workers. Sila po ang end user ng ating iPart. So binibigyan po ng pagkakataon ng mga para social workers to download yung Kobo Collect app sa kanilang smartphones, and then nakikita po siguro sa screen natin yung Kobo Collect, anong laman nito. So meron itong laman na 4 na forms or F1, F2, F3, F4. So ano nga ba yung sa F1 na sinasabi natin? Ito po yung family profiling or pre-disaster. Bakit natin sinasabi na pre-disaster? Kasi we have this experience in an area na nagkaroon po kami ng rollout ng iParts. Nakita namin yung struggle ng IDPs na
mahirap mag-profile during a disaster kasi napipila sila. So nakita natin, na-realize natin na nag-add on siya doon sa burden ng ating mga IDP. So ginawa natin ay magkaroon ng pre-profiling profiling sa ating mga respondents. So before before an emergency po. And then ito po ay sinasagawa po to sa family level and level by the social worker, at bawat pamilya po na napoprofile natin ay bibigyan po sila ng ID card with QR code. Ideally po, dapat po ay laminated po ang kanilang ID para po hindi mabura yung QR code na nandoon sa kanilang ID. And then po, in event na meron pong mangyari na disaster, ito po yung ID na binigay natin sa mga na-profile na families, ay ito po yung ibibigay natin, i-show nila o ibibigay nila sa social worker para po ma-present nila yung ID nila at mascan ng ating mga social workers. At then reference din po sa planning itong F1 profiling. Yung sa Form 2 naman po is yung displacement incident tracking and rapid assessment. Ito po yung, dito na po yung nangyayari yung pag-assess sa area na kung saan meron ng displacement na nangyari. So, ipapasok po dito yung background. Kung meron pong disaster, ay kukunin po ni para social workers or ang MSWs natin yung background ng incident at saka impact or current situation po, protection situation po ng area kung saan merong incident. Then, ipapasok din dito yung estimated number of IDPs na affected or displaced sa isang disaster. And then ito din ang magiging basis natin na magkaroon tayo ng situation report na ilalabas, ibibigay sa ating mga partners. Then sa F3 naman, ito po yung actual displacement family assessment. Dito na po mangyayari yung assessment, comprehensive assessment doon sa mga pangangailangan ng ating mga backward or IDP. May mga tanong dyan, kung tayo for example po, tatanungin po natin yung mga families na affected or displaced kung ano yung kailangan nila. Meron bang family members na matatanda or yung mga elderly or meron bang mga infant na kasama nila or meron bang mga PWDs na kasama nila sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya. Dito natin makikita lahat ng kanilang pangangailangan. So, dito din i-relay ng ating mga respondents kung ano yung mga pangailangan ng gusto nila. For example po, kailangan nila po ng hygiene kits, kailangan po nila ng water kits. Dito po papasok sa Form 3. So lahat po na kailangan po ng IDPs ay dapat ay mapasok dito sa F3. So after that, F3, itong F3 na to, itong magiging basis po ng ating responses sa ministry. Kung ilan ba yung pumasok doon na nangangailangan po ng infant kit, nangangailangan ng dirty kit or water kits. So dito ang magiging basis natin ay bababa naman natin sa ground o dun sa displacement area para matugunan ang kanilang pangangailangan. So, dito sa F4 na po, yung sinasabi ko, distribution tracking po, ito na po yung magpapresent na po si IDP or evacuate ng kanilang ID na sila po ay kasama doon sa isang insidente na na-displace sila. So, ibibigay nila po sa para social workers yung ID nila at isascan naman po ni para social workers yung ID at magre-register po yung kanilang profile sa ating repository system. So, meron na po tayong tracking of responses sa kanila. Anong form po dito ang pinaka-useful doon sa mga partners po natin, lalo na kasi para ma-avoid yung duplication ng pamimigay ng ayuda or ma-avoid yung maling ayuda na ibinibigay na hindi naman match doon sa pangangailangan. Ano po mga form dyan, ma'am? Ang ngayon actually yung nagagamit na yung Form 1 kasi ito yung profiles ng mga IDPs natin. Lahat po ng data na meron sa IDP nandyan sa F1. And then yung F3 din kasi ito yung na-identify kung ano yung needs na kailangan. Pag pumasok po ito, example po, pag pumasok po ito sa ating repository system ay pwede pong maghingi ang ating mga partners kung ano ba yung mga pumasok sa F3 na mga needs ng ating mga IDPs. So yun pong nakikita natin na magagamit talaga. Sino pong may access, ma'am, nitong iPart? Pati partners ba pwedeng ma-access or talagang MSSD workers lang? Yes, pwede po maka-access ng iPart. Pwede po ma-access ng partners ng iPart po yung sa yung mga figures, ganyan. Pero kung gusto nila ng mas depth na information, dapat po ay magkaroon ng data sharing agreement between MSSD and the partners na gusto yung maka-access sa data natin. Ang tanong ko ngayon, gaano ka yung timeline ng bawat
proseso. Kasi, again, Kailangan mabilis ito, disaster kasi, kasi ano mo, Ma'am Haya, ang mga taong apektado, hindi na nag-iisip ng kung ano-ano yun no? Kaya natin kinaklaro kanina na ano ba to, mga kailang i-fill up on everything. Ang gusto namin, pagkain, gusto namin kaagad merong bahay, shelter, ganyan. So, Yung iklaro natin yung process. yung process. Gaano kabilis itong timeline nito? Nagbibigay na ba kaagad ng initial bago gawin yung data gathering, or nagdi-data gathering muna, gaano katagal yan bago sila makatanggap ng tulong? So actually, pag meron ng on-site na disaster talaga, namibigay na po tayo ng initial po na responses po. Kasi mga basic, yung mga basic na kailangan. For humanitarian sake po. And then yung sa F1 pa, yung sinasabi baka sabi niya, ay, ang tagal kasi comprehensive. So, ang naging idea po, na naging decision po ay magkaroon po ng pre-profiling activity or yung profile na natin beforehand yung mga families po na prone po sa disasters po. Pre-profiling, ibig sabihin mga kabangsamoro ay hindi pa nangyayari yung yung disaster, inaalam na nagmamapping na sa MSSD. Saan ba dito yung madalas binabaha? Saan ba dito yung madalas na merong armed conflict? Pina-profile na kayo. Sinong gumagawa ng pre-profiling? Yung mga para-social workers natin as different barangays po. Yan yung mga para-social workers Ang natin. laki talaga ng tulong ng para-social workers. So sila yon, dahil sila ang mas nakakakilala doon sa mga lugar kung saan sila nandun. So alam na. Doon doon pa lang sa F1 family profiling, alam na kaagad ni MSSD kung sino-sino dapat yung mga apektadong pamilya. Sakaling dumating yung disaster. Yun yung idea. Para mas mabilis po yung pagtugon natin sa ating mga responses. So, yung pagkakaroon ng ID, ano to? For that particular lang na disaster? Or magagamit pa? Kasi baka sa susunod, same disaster na naman. Paano yun? Yung sinasabi natin ID or iPart family card, ito yung after na ma-profile yung beneficiary, binibigyan natin sa kanila. Meron na sila. Yes, meron na sila. So pag meron ng disaster, ito po yung ipipresent nila sa atin na kami po ay na-profile na. So pwede na po kami Kasi alam na agad na MSSD na kayo ay legit kayo na residente dyan. Ng barangay. At legit kayo na affected ng calamity na yan. So, ito din way of tracking of responses sa kanila. Ano ba yung mga ayuda na naipamahagi sa kanila? Sino ang nagbigay sa kanila? MSSD ba? Other ministries or NGO or INGOs? Yun. Kasama ba sa sistema yung pag-identify din kung saan sila mga lugar pwedeng manatili sakaling may evacuation na mangyari, ma'am? Yes po, kasama doon kasi nasa F2 po, nakikita doon kung saan itong area to na nangyari, saan sila displaced na sites. So yung F2 na yon, yung sinasabi ko kanina na displacement incident na tracking, doon po pinapasok through, meron tayong QR code doon na incident QR code na sinasabi na pinapasok sa ating iPart system po. So natatrack din natin kung saan yung location ng ating mga IDPs. Grabe ka, high-tech naman ng MSSD. Ganda. Maganda ka. Ang gusto ko yung idea na meron na dating profiling. Para alam mo na kaagad kung sino-sino yung bibigyan ng pamilya. Kasi ang tendency kasi pag wala, may mga from ibang mga barangay na hindi naman affected, mas nauna pang nagkumukuha ng mga ayuda, pupunta doon. So, kawawa naman yung talagang yung totoong apektado ng kalamidad, hindi nakakakuha na agawan ng ayuda. So, ito ay to prevent din na sa paggastos ng mga gobyerno ng resources niya tapos sa maling mga tao. Yun. Yung pinaka-importante dito na gagastusin natin yung resources because we have very, very limited resources. At kung hindi pa natin binigay yan sa mga tamang tao na dapat tumanggap niyan, naku, kawawa ang gobyerno. Pero meron ba tayong pagpapaliwanag na to sa community? Kasi hindi nila maintindihan kaagad, Jeff, no? Na, again, sinabi ko kanina, kapag ka ang tao ay apektado, walang ibang naiisip yan, kundi kailangan namin ng tulong. So, dapat na i-explain natin ito sa community na ito po yung proseso para masigurado natin yung mga datos natin, no? Na kayo talaga yung apektado, hindi kayo kasama, yung mga hindi kasama dito ay, mga ganun ba? Sorry, dahil hindi mo na kayo ang prioridad ngayon. Para masigurado natin, maintindihan nila ba na pinipreserve natin yung mga... Kasi baka sumama yung loob. Kasi kami rin naman, kataming barangay lang kami, ba't hindi kami nabigyan? Kasi parang yung sinasabi na,
ako ba na meron akong nakagraduate ako, meron akong anak na nasa Yes. abroad, mga ganun ba? Yes. Hindi ba ako pwedeng tulungan? Yung mga ganun. So, dapat ma-explain natin ito mga ganito sa community. Yes. Yun. So yun, merong family level assessment, no? Yes. Doon sa F3. At may distribution assistance na doon sa distribution of assistance sa F4. So gaano katagal 'yan? Gaano kahaba at gaano katagal yung process papunta doon sa distribution? Kasi yun naman talaga ang pinaka finale yung pamimigay na. So from the profiling gaano To kahaba distribution. estimate po ninyo 24 hours ba yan? Yes, 24 hours po. Meron na tayo, pumapasok na po yung data natin sa ating repository system po. Nakikita natin na agad-agad yung needs ng needs ng ating mga IDPs po. So, ganun siya kabilis po. Kaya So, within one day. Yes. Oo. So, Within a day, expect, halimbawa may kalamidad dyan at na alam At niyo naman, saka- meron mga ID na sila. Yes. Alam na nila. At within a day, mabibigay na po ang tulong kaagad kapag Hindi naman natapos ang assessment. agad-agad ng responses, no? Kasi Oo. titingnan pa din natin yung availability ng stocks. Ng stocks. Ng MSSD. So, doon nagkakaroon ng medyo may delay kasi kailangan natin hagilapin kung ano pa yung available stocks na meron tayo sa MSSD. At pwede din yung nakuha natin na data habang kung sakali na ang MSSD po ay depleted ang resources natin, pwede natin po ipamahagi yung data na nakuha natin exactly. na sa Oo. partners natin. Oo. Yun ay kinaganda. Yes. Kasi dahil sa profiling na to, meron tayong datos at pwede nating ma-share sa ibang ministries Yes. at ibang partners, no? Na pwede rin silang tumulong. Yes. Kasi meron tayong data eh. Yes. Ay, hindi sila magbibigay ng support sa atin kung wala tayong number of people affected. Yeah. Yun. Okay. Sa pagbabalik natin, MJ, ay alamin naman natin yung mga ethical Yes, oo. considerations. At Baka ako ayokong magpa-profile. Bahala ka dyan. Ganon, no? Yes, At syempre, tingnan natin kung ano ba yung mga sample na sinasabi ni Ma'am na ano itong ID, ano itong QR code. Kasi ay nakakatawa man or hindi imposible man, pero totoo talaga na merong iba, marami pa rin sa atin, lalo sa mga kababayan sa remote areas, ang hindi alam itong mga ganitong klaseng sistema. So, sa pagbabalik po natin, makikita po ninyo yung samples, no, ng mga IDs and kung ano po yung mga QR codes na ginagamit para po naman maging familiar kayo sa itsura, sa mukha ng iPart system. Sa pagbabalik po yan, ang Bangsamoro muna MSSD at your service. MSSD BARM at your service. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog, at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD BARM at your service. 8:40 na po ng umaga, Kabangsamoro. Ito pa rin po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alvarez. Okay, at bago po natin nabalikan yung naiwan nating tanong with Ma'am Haya, ay mag-update muna tayo. MSSD updates. Sa Lanao del Sur po, meron pong mahigit 500 para-social workers ang tumanggap na ng kanilang honorarium mula sa MSSD. May update para sa atin si Aljabar Musa. Jab? MSSD updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabang sa Moro.
sa pagpapatuloy ng advokasya nitong suportahan ng mga lingkod bayan sa komunidad, namahagi ang Ministry of Social Services and Development ng honorarium sa kabuang 538 na para social workers mula sa 19 na bayan ng Lanao del Sur A sa ilalim ng programang Lingkod Pamayanan para sa Kapayapaan mula June 19 hanggang 30, 2025. Bawat para social workers ay tumanggap ng tig 12,000 pesos, katumbas ng kanilang 4,000 na buwan ng allowance para sa unang quarter ng 2025. Kabilang sa mga bayan na may benepisyaryo, ang Amay Manabilang na may 14, Bubong ay 36, Balindong 36, Buwani Puso Buntong 28, Ditsaan Ramain 33, Kapay 15, Lumba Bayabaw 34, Maging 31, Marantaw 29, Masio 35, Molondo 24, Piagapo 33, Puna Bayabaw 25, Sagyaran 30, Tagalon 18, Tamparan 37, Taraka 36, Tugaya 18, at 26 sa Wao. Ang mga para-social workers ang nagsisilbing tulay ng MSSD sa mga komunidad. Sila ang katuwang sa pagtukoy ng mga nangangailangan, sa paghahatid ng ayuda at sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong naabot ng mga programa ng social protection ang mga pinakabulnerableng sektor. Ang kanilang dedikasyon at malasakit ay mahalagang bahagi ng misyon ng MSSD na isulong ang kapakanan at kaunlaran ng bawat bangsamoro. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po, si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Aljabar Musa. MSSD Updates. Balitang 4-piece naman, nagsagawa ang 4-piece bar ng Regional Progress Checkpoint sa taong 2025. Ulat mula kay Muhammad Faris Usman. Faris? Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Pagpapatatag sa implementasyon ng programa, pagresolba sa mga hamon at pagpapabuti ng serbisyong hatid sa bawat benepisyaryo. Iyan ang mga pangunahing layunin ng isinagawang Regional Progress Checkpoint at catch-up planning ng 4-piece BARM na ginanap sa loob ng 4 na araw mula July 1 to 4, 2025 sa Blue Palm Resort, Libungan, North Cotabato. Pinangunahan ito ng Regional Program Management Office ng 4-piece BARM, katuwang ang mga kawani ng programa mula sa iba't ibang Provincial Operations Offices na kung saan nais ng aktibidad na suriin ang mga natapos at natitirang deliverables para sa ikalawang semester ng taon at tugunan ang mga kakulangan at hamon sa implementasyon ng programa sa buong rehiyon. Sa pamamagitan ng masinsinang pagsusuri, talakayan at pagbabalik tanaw sa mga nagdaang panahon, nais din ng aktibidad na masuri ang mga datos sa implementasyon ng programa sa unang semester at inaasahang higit pang mapapalakas ang pagpapatupad ng programa upang mas epektibong matugunan ang pangangailangan ng mga benepisyaryo lalo na sa pagdating sa kabuhayan, kalusugan, kapakanan at edukasyon ng mga batang benepisyaryo. Ayon kay Baishali Marcinsuat, Regional Program Coordinator for Operations, mahalaga na pagtuunan ng pansin ang mga nakikitang dahilan kung bakit nagkakaroon ang mga kakulangan sa pagkukumply ng mga kinakailangang datos ng 4-piece, lalo na sa pag-abot sa mga benepisyaryong nasa laylayan at mas palakasin pa ang mga mekanismo sa pagkukumply ng mga conditionalities ng programa. Samantala, nagbigay din ng kanyang pahayag at mensahe si Jamal Ali Division Chief ng Planning Division ng MSSD kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagtuon sa mga tunay na pangangailangan ng mga benepisyaryo at mga kawani ng programa. Aniya ito ay isang mahalagang hakbang upang higit pang maging epektibo at makabuluhan ang implementasyon ng 4-piece sa buong rehiyon. At yan ang ating update mula sa Libungan, North Cotabato sa ngalan ng 4-piece Social Marketing Unit. Ako po si Muhammad Faris Usman Yunus ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Faris Usman. MSSD Updates. 8:45 ng umaga sa Bangsamoro. Ayan, bago natin balikan si Ma'am Haya ay batiin natin yung mga live audience. Baka kasi magtampo sa iyo, MJ. Good morning. Maraming salamat, Chucky M. Thank you for watching with us. Bye, Fajar Muhammad. Thank you, Naima GH. Bye, Mona Dalgan. Thank you for watching. Baharudin Muhammad. And Denise Santillanusa. And of course, sa ating chief ng PSWD, Sandy Makakwa. Thank you so much. And Riz Julain, good morning.
City, yan, watching from GSKP daw. Samina Hamid from Masyu, Lanao del Sur. And magandang morning din, Ramla Madid from Bagwa 2, Cotabato City. Sino si Aida? Ula Kanakan, Go Mayor. May mga mayor-mayor na si Haya. Afnan Andungan. Totoo po yan, sir. Mas nakakakuha po yung affected, hindi naman affected. Sabi ni Ma'am, sabi ni Afnan. Ayan. Nag-comment na pala sa atin, totoo daw yun. May ganyan talaga So situation. dapat tama talaga Oo. itong ginagawa natin. Iniiwasan natin yan sa pamamagitan po ng unang-una, itong sabi ni Ma'am Haya kanina, na pre-profiling. Oo, importante na may pre-profiling doon sa gamit ang iPart. Umi Elias, good morning from Masyu. Ang dami natin from Lanao del Sur. Yeah. Oo. By Mona Dalgan. Gano'n Yes, natin ito. oo. Suki. Laila Ameril from Masyo. Yan. Yan. Good morning, Ma'am Haya from Karim. Daming Zam said, watching from Barangay Banubo, Sultan Kudarat. Ana Tocalo, sabi niya, Ma'am Haya. May heart. Ang daming fans ni Ma'am Haya. Meron yung sa Go Mayor. Mayor sa Zelda ba ito? Mayor na. Sige. Ma'am Haya, balikan natin yung iniwan natin kanina. Ano po ba yung mga ethical considerations kapag ka po ini-implement natin ang sistema na iPart? Ang iPart po ay binibigyan natin ng highly consideration po, ethical consideration po, yung ating respondents and as well as yung sa nagkakandak po ng ating iPart. So unang-una po dyan na dapat po ay meron pong informed consent po. Doon po sa lahat po ng participants ay dapat po ay naiintindihan po kung bakit nagkakaroon ng iPart. So, both yung sa para social workers and as well as yung mga respondents natin. And then pangalawa, doon po sa informed consent din po, ay dapat po ay anytime po na magsabi po ang ating respondents na ayaw ko na magpa-profile, ay pwede pong i-withdraw ang kanyang consent. Kasi hindi natin pwedeng ipilit po sa ating mga respondents na ipo-profile natin kasi kailangan. So, dapat po meron silang ganung perspective po na Kasi pwede po karapatan pa rin nila yan. Karapatan nila po na mag-withdraw sa ating pagpo-profile. And then, dapat po ay may consent forms. Doon po sa F1, meron tayong consent forms doon po na pinapaliwanag na itong data na kinukuha natin sa kanilang information ay confidential po, and then dapat po ay magpirma sila doon sa consent form na sila po ay sumasang-ayon po sa pagkuha sa kanila ng information. And then Pangalawa po is respect and dignity. Respeto po at dignidad po na binibigay natin sa ating respondents or your families na po profile. Dapat po maging sensitive po ang nagkakandak ng iPart po doon sa situation ng ating mga respondents. Isa po din na binibigyan ng halaga ay yung zero tolerance for approach to sexual exploitation and abuse. Baka naman po yung nagkakandak po ng iPart or nagpo-profile ay gawin itong pang-blackmail po sa ating mga respondents. So yun po ay binibigyan natin ng halaga. And then respeto po doon sa bawat pamilya po or bawat tao na gusto magpa-profile po without discriminating based on gender, age, ethnicity, religion, politics, and status, and etc. po. And then respeto po ng privacy sa ating respondents. And last po yung cultural and social norms po ng ating mga respondents. Ibigyan lang natin ng emphasis doon sa walang negotiation ito. Ibang hindi ka isasali ka namin sa profile kung ipo-profile ka namin at mabibigyan ka ng ayuda kung may mga requests. Wala po itong conditions. Yes. Pag mag-profile, hihingin tatanungin kayo, gusto niyo bang masali kayo sa profile? Yeah. Pipirma kayo noong consent form. Yes. At wala pong kapalit yun. Yes. Hindi po, kailangan ninyong magbigay ng 1,000. Yes. Or kailangan ninyong magbigay kung kanino man ng ganito para magkaroon kayo ng profile. Yes. Masali kayo sa profile. Sino bang gumagawa nito? Sa ground? Para social workers po. Itong iPart? Sila po Yes, talaga. Sila pa din? profile. Okay. Meron din training sa kanila about iPart kung Yun. paano ba kinakandak ito.
Oo, pero ultimately supervise also Yes. with the With the yung- supervision, of course, ng MSWOs po. Yun, yun, oo, yun, oo. oo, So, yun. so nakita natin may tatlo palang considerations. Yes. Meron pa Una, isa, meron pa isa. confidentiality, hindi pa Informed yan. consent. Pangalawa yung respect and dignity. Yung pangatlo, confidentiality. Ito Yun. pinakamahalaga. Yeah. Indeed, porket ay nakuha na natin information ng ating mga respondents ay meron tayong karapatan basta na ipamigay ang kanilang information po. Kasi nirespeto po natin yung kanilang confidentiality. Dapat po ang makukuha natin ay for the humanitarian purposes only. And then, we also adhere to the data protection policy po. Baka Data Privacy Act tayo na mademanda pa tayo dyan. Hindi pwedeng, ito para doon sa mga nag-i-implement ito, hindi pwedeng i-chismis ninyo yung na profile na uy, ano pala, ganito pala yung anak niya, ay ganito Yes. pala si ganyan, ito lang, dineclare ito yung sahod, pero ano man ito, meron man itong trabaho ganyan, so bawal. Bawal i-disclose yung mga information na ibinigay nung family sa inyo, no, doon sa mga nagpo-profile. So bawal because merong confidentiality clause doon sa usaping iPart. So yun. Ano po ba yung mga key roles Yes. ng mga iba't ibang ito na yung tanong natin kanina. Oo. Ng mga iba't ibang stakeholders ng Yes, yes. iPart. So, unang-una po, ang lagi po natin nababanggit si para sa show is siya po talaga yung number one user ng ating apart kasi sila po yung data collectors. So, dapat po, para sa show worker po, meron tayong integrate sa kanilang training, yung data protection. Tinuturo sa kanila ano ba yung mga karapatang, ano ba yung mga pwedeng violations mangyari pag sila ay mga karapatang, ano ba itong tinatawag nito, consequences kung sakaling meron silang ma-violate na rules po doon sa sinasabi natin kanina na mention. Para sa show workers are the data collectors, regional command center operator po, yung coordination, data processor, iPart account manager, auditor and care management po. Then meron tayong information management officers or information management systems, sila po ay assigned in the provincial operating office, na sila po yung responsible for the printing of IDs, yung tinasabi natin kanina, QR management, at saka kasali din sila sa nagpo-plan po kung ano yung mga dapat na ibigay ng mga assistance. And then meron din tayong DRR focal at saka alternate focus po na assigned po sa POOs. Ito po yung mga MSWs natin or SUWANs natin sa POOs. Sila po ay magsusupport doon sa pagplan, pag-oversight at yung mga activities na dapat po na ibigay or pagsuporta sa pag-data gathering. And meron din tayong M&E officers po na assigned po sa POOs na sila po ay pwede maka-access doon sa data programming, budgeting at saka decision making. And then meron tayong disaster response operations section dito po yan sa regional office na ang nagiging basis po nila sa pagbigay ng ayuda ay yung iPart po. Kung ano yung lumabas po sa F3, yun din po ang kanilang ipamimigay po. And then camp managers po, kung meron pong mga evacuation sites, evacuation centers, sila po ay tutulong sa atin sa pag-manage ng statistics ng IDPs. Lahat ito ay MSSD staff. Not necessarily po lahat MSS. Yes. So, So sino yung iba? merong mga outsider na kasama May dyan. mga supports po na iba na pwede makabigay sa atin ng situation na makatulong sa data gathering. Yes. No, I mean, itong mga key roles may mga lahat. roles. MSSD lahat yan. Ayun, Okay. yun. I mean- Sige ma'am, moving forward, ano pa po ang inaasahan natin mga pagbabago or innovations, calibrations doon sa system? Plano. Oo. Plano. So, ang iPart po isa po ito sa kinukonsider na i-develop sa ating mga LGUs po. So, nasa ganda. process po tayo ng enhancement ng iPart. Paano ba yung perspective, paano ba yung transition dito sa LGU, paano pa yung pag-data sharing natin between MSSD and the LGUs po. Ito yung mga future ni iPart po na gagawin. And then, yun nga po, dapat po maging mas friendlier paggamit nito, paano ba yung context by context, paano ba yung magiging approach sa LGU, and paano po yung monitoring, oversight natin dun sa iPart system po. Dapat kasama ito dun sa devolution na Yes. Ang ganda yun kasi at least sa LGU level na Sila kasi sila nandyan. nakakilala, Yes. sila yung mas nakakilala sa mga residents nila. So that's very very important na tama, ma-devolve sa Yes. kanila yung sistemang ito. Ma'am Haya, final message niyo po sa ating audience, listeners and viewers natin, and kung may gusto pa po kayong pasalamatan na mga nakasama po ninyo sa ating sa programa po ninyo sa sistema, now is the time to acknowledge At meron din kayong activity. Oo, Yes. activity pa.
hindi ko lang nabigyan ng highlight din na itong ating ginagawa ay bahagi ito ng 12-point agenda ng BARM, yung under po ito sa digital infrastructure and e-governance. Doon po tumutuhog si iPart. So doon din naging inspiration bakit nagkaroon tayo ng iPart system, kasi gusto natin magkaroon ng digital platform na mas madali ang buhay natin sa pagde-data collect. And doon po sa mga tagapakinig po, maraming salamat po sa pakikinig po. Sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon, good morning sa inyo. Magkikita-kita ulit tayo doon sa mga taga-regional office, yung mga taga-DRMD. Magandang umaga po sa inyo, mga kaibigan ko na nito sa Cotabato, Marawi City, and everywhere. Maraming salamat po at Yung activity ninyo. yes, yung activity. Meron po kaming ongoing activity ngayon. Ongoing pa din yung profiling natin actually sa iba't ibang places po ng BARM. So, gusto ko nang bigyan ng shoutout doon sa SGA na parang may 4 na po na municipalities na tapos na po sa profiling. Yes po. So, shoutout po sa kanila. Hindi ko lang matandaan ng mga municipalities, pero sila po nangunguna ngayon sa profiling. Bilis And then, ng SGA, ha? Yes po. And then, mga susunod po na activities natin, magkakaroon po kami ng refresher and review ng iPart system, kasi gusto natin ma-enhance pa lalo ang iPart Mga system. para-social workers ba ang ano nito? Meron pong involved na parasocial workers, Okay. MSWOs, PSWOs po natin sa mga POs, and then kasama natin sa regional office po, kasama po dito sa ating workshop na gagawin sa Davao City, inshallah. Yun. So maraming salamat po sa inyo, Ma'am Hayanifa Makaanga, Disaster Response Information Section Head ng MSSD BARM. Good morning po ulit. Thank you so much, Ma'am Haya. Uy, bago tayo magkuha na, gusto ko i-shoutout muna si John Jefferson Maigting. Thank you for watching. Hello, shoutout po sa iyo dyan. Diba? Diba? May ganyan pa. Bakit parang may pabor-pabor ka? Oo. Okay, sige. So gusto na nating balikan ng konti para maintindihan ng ating mga tagapakinig at yung ating mga beneficiaries na lahat po ng ginagawa natin ay dapat, dapat they fully understand. No? Magtanong po kayo. Gaya na sinasabi mo parati at ni Susan Roses, huwag mahiyang magtanong po. Magtanong po kayo kung hindi nyo naintindihan itong mga sistema na to. Dapat po you fully understand at pipirma kayo, kasi pipirma kayo Hindi kayo pipirma kung hindi nyo naintindihan. No? Tama. So yun yung pinaka-importante. At isa pa, pwede po kayong, kung ayaw niyo pong ma-profile, pwede po kayong magsabi na ayaw na namin. Okay? Na para hindi na pwedeng magstay ang inyong mga data sa aming sistema. Yun ang pinaka-importante. Yan. At syempre din sa ating mga workers, tandaan yung respeto at dignity natin sa ating mga, actually, ang tawag na natin sa kanila, hindi na dapat beneficiaries, partners na natin sila doon sa pag-push natin, pag-goal natin ng development. Kasama natin sila. So, respeto. Oo, tama. Maganda yung mga nabanggit ka na. And kung meron po kayong mga hindi naintindihan, pwede nyo naman yung balikan itong programa. Mamaya, pagkatapos ito masasave naman po ito sa mga pages. Ayan. So again, thank you so much at patuloy ang MSSD sa paggawa ng mga makabagong sistema para mas mapabilis at maparami, effective, efficient po yung ating pagbibigay ng mga serbisyo sa ating Bangsamoro people. Ayan. Sa mga karagdagang tanong po at dagdag na paglilinaw, open po yung ating chat, no? Sa ating FB message na meron po tayong dedicated na grievance officer, tumatanggap po ng ating mga tanong, mga complaints, etc., suggestions. Open po yung ating messenger sa FB. And of course, yung ating please flash po yung ating hotline number 0919-480-4265. Ulit po, 0919-480-4265. Mag-text po kayo dyan, wag lang po mag-call. Anything po na gusto niyo sabihin, pwede po kayo mag-text sa amin. Muli, ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. At ako naman po si Jeff Mendez. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na doon sa mga nakasama natin para maging successful ang program natin, of course. Sa bunghanay ng Information and Communications Division ng MSSD, Carl Daniel, IT Specialist po ng NDBC, at ating partner technician this morning, si Jeff Longakit. Nasa transmitter site naman, si Jonathan Estorbo.
Okay, umuli, Jeff Mendez po at next Saturday magkakarinigan tayo dito pa rin po sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga